kanin is life. Pero para sa ilan nating mga kababayan sa Pangasinan, sa Benguet at pati na sa Mindanao, burong kanin is lifer. Sa palengking ito sa Dagupan, Pangasinan, may binurong kanin na dekada-dekada nang sinasadya ng mga namamalengke. Ito ang binurburan ni Cecilia. Kasi may 3 piso, may 4 na piso, may 5 piso, may 20. Limang bisis, yung ganito, hanggang malinaw yung tubig. Para mas sumarap ang lulutuing binurburan, bawal na bawal daw mag-ingay at bawal na bawal din daw may sumilip habang siya'y nagluluto. Amay nanungnung day, wala ag makanungnung. Ya, agka makagaway binuburan. Gano'n antong sumanggawa, agka makagawa ag nabuong binuburan. Bago i-ferment ang isinaing na kanin, dapat malamig na raw ito. Inilatag niya muna ito sa mesa. At para mabilis lumamig, tinutukan niya ng electric fan. Kailangan nang iliwala yun ng bote ng bigas. Tsaka binudburan ng pinong bubor o yeast. Ilagay na sa palangga na may dahon, 24 oras sa luto na. Tinakpan ng dahon ng saging at sako. At inimbak sa bahagi ng kanilang bahay na hindi naaarawan. Namis na medyo maas. Kung kinain mo dyan, parang kumakain ng taho. Parang may lasang alak. Hindi naman ito nakakalasing. Ayaw nila, panis na daw kanin. Yung maasim na, parang medyo mapakla. Sa pananakot na Dagupan, 50 anyos ko la. 8 years ko nung titinda na, kaya kasama ko si mama ko. Nagturo si nanay ko nang nagawa ng binuburan. Sa pagbebenta ng binurburan, mag-isang itinaguyod ni Cecilia ang 11 niyang mga anak mula nung siya'y nabiyuda. 35 ko nun ang mabalo akin. Apabalo ko mun ira kapag grade ko labat ira high school. Ang binurburan ni Cecilia, hindi lang daw panlaman tiyan, mainam din daw sa kalusugan. Yung binuburan na luto na, gamot sa ulcer, gamot sa acidic. Yung binuburan po, yun ang ginagamit namin sa mga bata para mailabas nila yung dumi nila. Ang fermented foods, maganda po sa ating digestive health since nakakatulong po ang good bacteria. Lalabanan po nito ang H. pylori which is nakakakos po ng ulcer. Nakakabalance po ito ng pH level and reduce ng inflammation ng ating digestive system. Bago pa man dumating ang mga Kastila, marunong nang magburo o mag-ferment ng pagkain ang ating mga ninuno. Hindi lang kasi nito napapasarap ang lasa, napapahaba rin nito ang tinatawag na shelf life o ang itatagal ng pagkain bago mabulok. Sa mga panahon na wala pa tayong tinatawag na refrigerator, kapag may mga oversupply ng mga bigas na ginagawa, kaysa matapon ito, kaysa masayang ito na mabulok ito pag ito ay nabasa, mas higit nila iniisip ang kinabukasan, lalo na ng kanilang komunidad. Dito naman sa kabundukan ng Sablan sa Benguet, may isang makaluma at sagradong paraan ng paggawa ng burong kanin na buhay pa rin sa kasalukuyang panahon. Ito ang kanin sa likod ng ipinagmamalaki nilang tapoy o rice wine at ang tawag nila rito, defog. Malagkit din ito, mamula-mula at may kakaibang aroma o amoy. Simula sa pulong bata kami, nakikita namin sa mga okasyon, pero ang talagang nagturo sa akin ay yung mismo yung aking biyanan. Ang paggawa ng defog, walang shortcut. Ang gamit nilang kanin, hindi white rice, kundi yung kulay itim. Piniprefer namin talaga yung Balatinaw kind of rice. Yung isang klase ng malagkit rice na karaniwan tinatanim dito sa Highland noong araw. Kasi matingkad at kakaiba rin yung itsura.
Pagkatapos hugasan, isinaing ang bigas. Dapat half cook lang para hindi magkadikit-dikit pag lalagyan na natin ng bubod. Habang iniluluto ang bigas, inihanda na ang salaw o banga. Kailangan nating siguraduhin na malinis at saka tuyo yung ating lalagyan. Ang kanilang pang-ferment, bubod, isang natural yeast na gawa sa kanin, luya at damo. Dudurugin ito hanggang maging pino. Sa bilao na may dahon ng saging, doon mismo inilatag ang kanin. Ngayong malamig na ang ating kanin, saka natin ilalagay yung bubod. Ito po yung kawayan. Kailangan natin tong ilagay dito sa gitna ng ating salaw. Para pag sakaling magtubig ay dito lang pupunta sa loob at madali natin itong i-extract. Kung ang ibang binurong kanin, isang araw lang ang paghahanda, ang defog inaabot ng 1 buwan. Ang defog hindi nawawala sa hapag ng mga tiga-sablan, lalo na tuwing meron silang gagawing ritual katulad ng kiwa. Yun po yung pang-cleansing sa mga nag-attend ng burial. Pero hindi ito kinakain ng solo. Inihahalo nila ito sa iba nilang luto gaya ng pinikpikan para mas masarap daw. Parang mayroon siyang bitsin kahit wala. Wow, na-miss. Kailangan nating i-continue yan. Yun yung identity namin dito sa Cordillera. Si 63 anyos na sila Pisa, pero halos araw-araw pa rin niyang sinusuyot ang gubat sa Esperanza, Sultan Kudarat. Mangunguha kasi siya ng mga dahon na ipambabalot niya sa ginagawa niyang binurong kanin na kung tawagin, tapay. Hindi na ako maggagawa ng tapay kung wala dahon ng alam kasi yan magbango. Hindi man pwede kung hindi alam ang makabalot sa tapay. Matapos ang ilang minutong pagsuyod sa gubat, mayroon doon oh. Nakita na nila Pisa ang mga pakay niyang dahon na hugis puso. Ang mga puno nito nasa mula 4 hanggang 10 metro lang ang taas. Mahirap kunin ang dahon ng alam sa bundok. Pag nanguha ako ng dahon ng alam, dapat ganito kalaki, dapat hugis puso. Nung nakakolekta na siya ng sapat na dahon, umuwi na siya para magluto ng tapay. Nakakapagod. Iilan lang ang marunong magluto nito sa buong Esperanza. At sila Pisa na marahil ang pinakamatanda sa kanila. Sa paggawa ng tapay, una munang nagsaing sila Pisa ng 4 na kilong bigas. Nung naluto na ang kanin, hinayaan niya muna itong lumamig. At saka niya ito binudburan ng bubol o yeast. Ang kanin, sunod niyang ibinalot sa mga nakolektang dahon. Hindi natin kuriputan ang pagbenta natin. Ang mga gawa niyang tapay, isinuksok niya sa isang lalagyan. Tinakpan ulit ng dahon. Yan ang paraan na madali siyang mag-init. Yan. Tapos na. At inimbak sa isang malamig na sulok ng kanyang tahanan. Hahayaan niya itong magburo o mag-ferment sa loob ng 24 oras. Dati, tuwing Eid al-Fitr o huling araw ng Ramadan lang daw natitikman ang tapay nila Pisa. Yan ang pinakain sa mga tao pagkatapos magsimba. Simbolo ito ng kultura namin, mga Moro. Ay, mga
mga suke, bili na kayo ng tapay. Pero dahil sa pagmamahal sa kanilang tradisyon at para may ekstrang kita na rin, halos araw-araw niya na itong inilalako. Yung tapay, piborito ng mga tao sa umaga, ang partner niya, yung kapit ng nitib. Ay, papadaya, mahirap sir. Hindi ko naramdaman ang pagod ko dahil yan ang paraan ko sir na makapera. Sukran! Di ko katernanin niya ba, kapandagan ko ba niya? Tatapay. Tapos di ko katernanin niya kan kultura namin. Para sa ating mga Pinoy, kanin is life. Pero may ilan tayong mga kababayan na hindi kontento sa kanin lang. Dapat i-level up into binurong kanin para mas maging lifer. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.